Patnubayan nawa ako ng Diyos. The next president of the Philippine Republic. Totoo ba to? Chismis lang. Dahil sa mga interview ko sa kanya, naku, panoorin yung buong video at sasabihin ko kung bakit may qualification si Mayor Vico Sotto. At sa dulo ng video, tatakbo ba siya ng presidente o hindi? Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang world coach. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung anong ginagawa ng punong lungsod ng Pasig at anong mga comment ng netizens. Maraming salamat, Mayor Vico, sa pamaskong handog ngayong taon. Woo! At nang dahil dito, marami po nag-comment katulad ni Anthony Anselmo, sabi ang mayor na hindi mayabang, hindi maluho. Ang mayor namin madiskarte at buhay at practical. Si Wanda naman sinabi, I salute you, Mayor. You're the ultimate role model sa ating gobyerno. Keep it up, Mayor. Tapos ito si Pharmatix 14 siya, if Mayor Vico runs for president, I will vote for him. Si Joseph Talauan, mark my word, Mayor Vico will become a president of this land. And then si Maribel Sapin, at sinabi niya, if he runs for president, I will not think twice and vote for him. Ano ba to? Wala pa naman 2028. Bakit na pag-uusapan na si Vico ay isang potential na presidente? Si Mayor Vico Sotto, presidente? Nako sa dulo ng video may re-reveal po ko sa inyo, pero ano ba ang meron sa kanya na dapat natin pag-usapan ito? Alam nyo, just to give you a perspective, si Mayor Vico po ay kilala bilang isang transparent na walang bahid na korupsyon. Isa siya sa pinakamagandang nasabi po niya nung ina-interview ko po siya. Ang gobyerno ay hindi negosyo. Ito po ay serbisyo. Wow, grabe. Yung pagpasok mo sa gobyerno, hindi ka pumasok para kumita at magpayaman. Pumasok ka para magsilbi at tumulong mga taong kapuspadan. Alam mo, kung lahat lang ng mga politiko ganitong mindset, siguro gaganda ang ating bansa. Do you agree? Type agree sa comment section. Kaya nga, ang kagandahan din dito, kung makikita nyo, nababanggit din yan na kung gusto niyan tumulong, dapat walang mukha. Oo. Pinasa nila yung anti-EPAL ordinance. Ngayon, hindi lang siya sa internal policy na hindi maglagay ng pangalan ng politiko, kundi bawal. Yun nga, pagtutulong tayo, hindi yung ginagawang pampapogi kasi pera to ng bayan. Kaya nga, walang lugar to for credit grabbing. Sa konteksto ng financial management, napakaganda po na yung financial accountability para sa public, di ba? Kasi public funds yan. At ito na, syempre, may babala rin si Mayor Vico tungkol sa mga politiko na gumagastos sa malaki sa kampanya. Nagtatanong lang po siya, at syempre, tayo nagtatanong, paano kaya babawiin ng isang politiko na gumagastos ng malaki? As a matter of fact, nung na-interview ko rin siya, nasabi po niya na nung tumakbo siya, wala talagang siyang pondo. At marami nagsasabi na hindi siya mananalo dahil hindi siya maglalagay. Grabe, no? Pero alam na po naman natin, no? The rest is history. Na kailangan talaga na maging maingat tayo at mapanuri po tayo pag tayo ay pipili ng mga punong bayan or let's say mga naglingkod bayan. Kaya nga para sa mga tao, ano kaya qualification mo para pumili ng isang pinuno? Siguro, ito lang, let's look at Psalm 78-72. Ang isang leader daw kailangan daw may dalawang kwalifikasyon, upright heart and skillful hands, according to King David po. Hindi lang dapat puso. Kailangan meron ding alam. Kasi may mga iba, may alam naman, pero wala naman tamang puso. Kailangan balanse. Kaya nga, kung sa aking naging interview kay Miko, nabanggit niya itong dalawang prinsipyo, ang pag-govern. Dapat nakafocus daw sa serbisyo, hindi lang to pagtungkol sa paggawa ng tama kung anong dapat ang gagawin, naaayon sa puso. Kasi kahit tama ang puso, pero kung mali naman ang execution, mali pa rin. Dapat marunong ka at babalansehin din po natin na hindi lang dapat galing. Ang puso rin dapat, kailangan, hindi lang para sa sariling interes. Kapag ganito ang mindset ng mga taong mamumuno, ay naku, panalo talaga. Kaya kung titignan po natin ano ba talagang katangian na maganda sa isang pinuno. Di ba? Kung pagpipiliin tayo, mas maganda yung tapat. Walang bahid ng korupsyon at syempre naman, malasakit. O ang serbisyo again para sa tao, hindi pagpapogi. Ang sinasabi niya, ang pera ng bayan ay para sa bayan at hindi po para sa politiko. Sinabi ko kanina na hindi sapat na maganda yung intensyon. Ang dami natin kakilala na maganda yung intensyon sa pagpasok sa gobyerno o sa politika o kahit sa ibang larangan. Pero nakakain ng sistema. Tapos pagtagal ng 10 taon, ilang dekada, wala na. Kung ano yung ayaw nila nung na ginagawa ng ibang tao, ginagawa na rin nila. At di lang yan. Ano pang ginawa ni Mayor Vico aside from having the right heart? Anong ginawa niya personally? One of the things I did, well, sabi ko kanina, kailangan paghandaan.
lahat. Yeah, okay. Kumbaga, hindi ka tatalon sa gitna ng dagat na hindi ka nag-aral mag-swimming at dapat may kagamitan ka. Oo, galing. Oo. Hindi lang naman sapat na marunong kang lumangoy. Try mo mag-swimming sa gitna ng Pacific Ocean. After 3 hours, siguro hindi Pagod ka. malulunod ka din. Tama. So, kailangan may Tools. may armas tayo. Hindi Okay. pwedeng bara-bara. Yes, tama po yan. Dapat maging marunong, di ba? Marunong na humawak ng resources at gumawa ng tamang desisyon sa tamang panahon. Sabi nga niya kung gagawa po tayo ng tamang desisyon na makakabuti po sa bansa, makakabuti po sa tao, yan ang dapat nating gawin. Kaya nga paalala lang para sa ulit sa mga taong gumagastos ng malaki. Yun nga, tanong ko, paano nila babawiin? And last but not the least, ano pa kaya isang sikreto niya na kung paano niya pinoprotektahan din na para hindi siya kainin ng sistema? Dalawa, lagi siya dahil pagkabataan mga kausap. Number 1, be prepared. Maghanda tayo, may armas tayo. Number 2, you can't do it alone. Kailangan may network. So kung good governance ang mission natin, kailangan may mga kasama tayo na naniniwala, similar principles, values, and beliefs. Kung ako lang mag-isa, kahit anong galing ko, wala, sigurado makakain din ako ng sistema. Kaya nga, ano kayang pinagkaiba ng isang leader na tamang puso pero walang kakayahan at isang may kakayahan pero mali naman ang puso, di ba? Ako, I do believe kung ganun po, incomplete. Kailangan nga kung gusto talaga natin makakita, sana makakita po tayo ng leader na dalawa po ang katangian. Tama ang puso at meron ding kakayahan para maiangat ang pambansang pamahalaan po natin. Di ba? The revelation! Ito na, share ko na po sa inyo. To be or not to be? That is the question. Actually, sa panukala ni Mayor Vico Soto ay tatakpong presidente ay Mayor Vico lang ang makakasagot. Malay natin. Pero ito maganda. Ano sa palagay mo? May potential na ba magiging future president ng ating bansa? Itong si Mayor Vico Soto. Mag-comment kayo sa comment section. At kung gusto nyo pa mapanood ang full length na interview, ilalagay ko po, kung nabitin po kayo, panoorin nyo na lang po yung full length na interview, ilalagay ko na lang sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.